Nang mamatay si Harriet noong 2006, ang buhay niya ay umabot ng 175. Ulitin ko, ang buhay niya ay umabot ng 175. Nagulat ba kayo sa haba ng buhay ni Harriet? Ang totoo, hindi po tao si Harriet. Papakita ko po yung picture niya. Ayan po si Harriet. Isa po siyang Galapagos tortoise mula sa zoo sa Australia. Kung ikukumpara natin ang buhay ni Harriet sa buhay natin, di ba't napakahaba nito? Pero kung ikukumpara naman natin ang buhay niya sa ibang nilalang, ang totoo, ordinaryo lang ito. Halimbawa, yung mga punong kahoy na Bristol cone pine, giant sequoia, cypress at spruce ay nabubuhay ng libu-libong taon. Di ba't napakahaba nito? Pero bakit ganoon? Tayong mga tao na itinuturing na pinakamataas na uri ng buhay ay umaabot lang ng 70 to 80 taon. Napakaikli ng panahon at napakabilis ng buhay ng tao. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, maraming mga tao at mga scientifico ang nagsisikap na mapahaba ang buhay o makamit pa nga ang buhay na walang hanggan. Halimbawa, yung tinatawag nila na chronics, pinapayelong isang taong namatay dahil sa sakit. Ginagawa ito sa pag-asang maisauli ang buhay nito sa hinaharap kapag meron ng gamot sa sakit na iyon. Pansinin po ang isinulat tungkol dito. Kung mapatunayang tama ang aming inaasahan at matututuhan kung paano gagamutin o aayusin ang pinsanang dulot ng katandaan, kung gayon, yung mga mamamatay ngayon ay magkakaroon ng walang katapusang buhay sa hinaharap. Sa ngayon, gumagawa ng paraan yung mga biologist, mga geneticist, para tuklasin kung bakit tumatanda ang tao. Ipinapakita nito na umaasa pa rin yung mga tao na madugtungan ang buhay, mahadlangan ng pagtanda at kamatayan. Pero, bigo sila. Bakit pa gustong-gusto ng mga tao, o kahit na tayo, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ay nasa Biblia. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:11. Pakisuyo po sa ating mga Biblia at pakisuyo rin po na subaybayan niyo ako habang binabasa ko po yung mga teksto. Ecclesiastes 3:11. Nakita niyo na po? Ganito ang sinasabi. Ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito. Inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Pero hindi mauunawaan ng sangkatauhan ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Sa teksto, binanggit yung salitang, inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Anong ibig sabihin nito? Ipinapakita na inilagay ng Diyos na Jehovah sa atin, sa puso natin, ang kagustuhan na mabuhay magpakailanman. Inilagay niya ang kawalang hanggan sa puso at isip ng mga tao, kaya gusto natin na mabuhay magpakailanman. At kung papansin ninyo, madaming mga tao ang nagpapagamot sa sakit. Anong dahilan? Ayaw nilang mamatay. At pag-isipan din yung halimbawang ito, yung pagkakadesenyo ng utak ng tao. Sinasabi po ng Encyclopedia of Brain and Brain Disorder na ang kapasidad o capacity ng utak ng tao ay halos walang limitasyon. Bakit may ganitong kapasidad o capacity yung utak ng tao kung hindi naman ito gagamitin? Anong ipinapakita nito? Ipinapakita na dinisenyo ng Diyos na Jehovah ang tao na mabuhay magpakailanman. At yung patunay niyan ay nasa Biblia. Kung babalikan natin yung kasaysayan ng paglalang, sa Genesis 1:26-31, ipinapakita na dinisenyo ng ating Diyos na Jehovah, yung ating unang mga magulang, na sina Adan at Eva na perpekto at taglay nila yung buhay na walang hanggan. At kung susundin nila yung simpleng utos ng Diyos na Jehovah na huwag kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama na nasa Genesis 2:16-17, anong resulta? Maaari silang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa. Di ba't napakagandang pagpapala ito para sa kanila? Pati din sa mga magiging mga inapo nila? Pero anong nangyari? Bakit namatay sina Adan at Eva? At bilang mga inapo nila, bakit hindi natin taglay ang buhay na walang hanggan? Paano nawala ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ay nasa Biblia din. Genesis 3:6. Pakisuyo po sa ating mga Biblia. Genesis 3:6.
Nakita niyo na po? Ganito ang sinasabi. Dahil dito, nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tignan. Oo, masarap itong tignan. Kaya pumitas siya ng bunga at kinain iyon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan niya ito at kumain ito. Sa tekstong nabasa natin, ipinapakita na hindi nila pinahalagahan o hindi nila sinunod ni na Adan at Eva ang simpleng utos ng Diyos na Yehova na huwag kumain na ipinagbabawal na bunga. Tulad po ng makikita natin sa larawan, pakisuyo po. Pagkatapos kumain ni Eva, binigyan naman niya si Adan. Makikita natin sa larawan na hawak ni Adan ang bunga at bandang huli, kinain niya ito. Hindi nila pinahalagahan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa sa kanila ni Yehova at hindi nila pinahalagahan ang pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kusa o sinadya ni na Adan at Eva na suwayin ng Diyos, kaya nagkasala sila. Kaya anong resulta dun sa pagkakasala nila? Pinalaya sila sa Hardin ng Eden. Tumanda sila. At dahil hindi nila taglay yung pagiging di perpekto, bandang huli, namatay. Nawala ang buhay na walang hanggan dahil sa pagkakasala nila. Pero ang tanong, bakit lahat ng inapo ni Adan at Eva, kasama na tayo doon, tumatanda, nagkakasakit, at namamatay? Bakit hindi natin taglay ang buhay na walang hanggan? Muli, ang sagot ay nasa Biblia. Roma 5:12. Pakisuyo po muli sa ating mga Biblia. Roma 5:12. Ganito ang sinasabi. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Sa teksto, binanggit na dahil sa pagkakasala ni Adan, anong nangyari? Binanggit yung salitang, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. Naipasa ni Adan ang kasalanan, ang pagiging disakdal, at ang kamatayan sa lahat ng inapo nila. Kasama na tayo doon. Para itong sakit na namamana ng mga anak sa kanilang mga magulang. Halimbawa po, kapag ang magulang ay merong diabetes at nasa lahi na nila ito, malaki yung posibilidad na magmana tayo ng sakit na ito. Sa katulad ng paraan na ipamana sa atin ng ating unang magulang na sina Adan at Eva ang kasalanan at kamatayan. At dahil anak nila tayo, naipasa sa atin ang kasalanan. Namamatay tayo, tumatanda tayo, at hindi natin taglay ang buhay na walang hanggan. Pero, nagbago ba ang orihinal na layunin ng Diyos sa mga tao na magkaroon ng masayang buhay sa paraiso at magtaglay ng buhay na walang hanggan? Binago ba ng pagkakasala ni na Adan at Eva ang layunin ng Diyos? Pag-isipan po yung halimbawang ito. Isipin na nagpatayo ka ng isang bahay. Gustong-gusto mo yung bahay na ito dahil pangarap mo itong may patayo at magawa. At nang matapos na, napakaganda ng pagkakagawa. Masayang-masaya ka. Pero may hindi mo gusto na nangyari na hindi mo magugustuhan. May nanloob ng bahay mo, sinira ang bintana, sinira ang pinto, pati na rin yung mga koleksyon mo. Napakarami niyang sinira. Anong gagawin mo? Tuluyan mo ba itong sisirain, tapos gagawa ka na lang ng panibagong bahay? Siyempre hindi. Sayang naman. I-renovate mo lang ito para bumalik ang ganda ng bahay na pangarap mo. Sa katulad na paraan, i-renovate o aayusin ng Diyos na Jehova ang nasira, ibabalik niya ang nawala ang buhay na walang hanggan. At hindi nagbabago ang layunin ng Diyos sa mga tao. Gusto niya yung pinakamabuti para sa atin. Gusto ng Diyos na Yehova na maging paraiso ang lupa at lahat ng naninirahan dito ay magtaglay ng buhay na walang hanggan. Yan po ang original na layunin ng Diyos sa mga tao. At pangako niya po iyan. Ibabalik niya ang nawala, ang buhay na walang hanggan. At binanggit ng Isaiah 55:10-11, magiging gayon ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Yehova at sisiguraduhin ni Yehova na matutupad ito. Isa pa, saan ba inilagay ng Diyos na Yehova yung ating unang mga magulang na sina Adan at Eva? Di ba sa isang paraiso na may magandang kalagayan at taglay yung buhay na walang hanggan? Anong ipinapakita nito? Umpisa pa lang, magagandang bagay na
ang gustong ibigay sa atin ng ating Diyos na Yehova. Magandang kapaligiran, saganang pagkain, walang problema at buhay na walang hanggan, ibabalik niya po yan sa hinaharap. Pero ang tanong sa atin, anong solusyon? Paano naging posible para sa di perpektong mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ba ng siyensya tungkol sa medisina? O tignan natin yan. Dahil sa pagsulong ng medisina, nadagdagan yung inaasahang buhay ng marami. Totoo, humahaba na yung buhay ng tao mula noong 19th century. Ang dahilan, dahil ito sa kalinisan sa impeksyon, matagumpay na paglaban sa mga nakakahawang sakit at sa mga antibiotiko at bakuna. At malaki ang naitulong nito dahil nabawasan yung pagkamatay ng mga tao. At mula noong 20th century, naging napakabilis ng pagsulong sa medisina tulad ng insulin para sa diabetes, chemotherapy para sa cancer at heart surgery at organ transplant. Talagang sumulong ang medisina at ayon po sa mga biologo, napahaba nito ang buhay ng tao. Kaya ang tanong, ito kaya yung makapipigil sa pagtanda? O pansinin niyo po yung komento ng mga scientifico sa bagay na ito. Ito po yung sabi nila, hanggang dito na lang ang buhay ng tao. Anong ipinapakita nito? Sila mismo ay hindi sang-ayon na kayang pahabain ng mga anti-aging treatment o pagsulong sa medisina ang buhay ng tao. Kaya po, lahat ng pagsisikap na ginagawa ng mga tao ay hindi makapipigil sa pagtanda o hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang sino man sa atin, o kahit pa yung mga scientifico, ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ibalik natin yung tanong kanina. Anong solusyon? Paano naging posible para sa di perpektong mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang totoo, ang sagot, ay nasa Biblia. Juan 3:16. Pakisuyo po muli sa ating mga Biblia. Juan 3:16. Ganito ang sinasabi, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa tekstong nabasa natin, anong solusyon ni Yehova sa minana nating di kasakdalan at kamatayan? Binanggit, ito ang pantubos. Paano ito ginawa ni Yehova? Isinugo ni Yehova ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Inilipat ni Yehova ang buhay ng kanyang anak sa lupa mula sa langit. Kaya, ipinanganak si Jesus bilang perpektong tao. Wala po siyang kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para maging pantubos. At kusang loob naman na ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay bilang pantubos para sa atin ng mga inapo ni Adan. Gaya po ng makikita natin sa larawan, pakisuyo po. Makikita natin sa kaliwa si Adan, dahil sa pagkakasala niya, naiwala niya yung perpektong buhay sa lahat ng tao. Pero makikita naman natin sa kanan ay si Jesus na hindi kailanman nagkasala. Ibinigay niya ang kanyang perpektong buhay bilang pantubos. At makikita natin sa kanilang gitna yung timbangan. Ipinapakita nito na dahil perpektong buhay ang nawala, ang kailangan o katumbas din ay kailangan perpektong buhay din. At ito ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pantubos. Pwedeng gamitin ang perpektong buhay ni Jesus para alisin, mapalaya o tubusin ang lahat ng inapo ni Adan sa kasalanan. Parang sa diwa, pinalitan o hinalinhinan ni Jesus si Adan bilang ating magulang. Pwede pong gamitin ang perpektong buhay ni Jesus. Kaya po ng pantubos na alisin ang kasalanan. Dahil po sa pantubos, milyon-milyon ng mabubuhay magpakailanman sa paraisong lupa, gaya po ng layunin ng Diyos na Jehova. At milyon-milyon ang makaliligtas kapag pinuksana ng Diyos na Jehova ang sistemang ito. At bilyon-bilyon ang mabubuhay muli at magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Isip-isipin po na makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay na binuhay muli. Sila, tayong lahat, ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng pagpapala pong ito sa hinaharap. Buhay na walang hanggan ang ating tatamasahin. Kung kaya po itong ibigay ni Jehova noon, tiyak na kaya po niyang ibigay ito
sa hinaharap. Pero ang tanong ngayon sa atin, magiging kasiyasiya kaya ang buhay natin o buhay na walang hanggan kapag taglay na natin ito sa paraiso? O tingnan po natin yung isang survey na ginawa ng magazine na Psychology Today. Tinanong nila yung mga tao na kung bibigyan ng bonus ang buhay nila ng 500 years, tatanggapin kaya nila ito? Ang sumagot ng oo ay 50%, pero may sumagot naman na hindi. Ano kayang dahilan nila? Ito po yung sabi nila. Kung mabubuhay ako na ganito kahaba, pero andyan naman yung mga problemang nararanasan natin, di bali na lang. Yung iba ay nagsasabi din na ang buhay ay nakakainip pag ganyang kahaba. Pare-pareho yung magiging buhay natin. Magiging kainip-inip. Iniisip nila na magiging routine na lang ang buhay ng tao. Ano pong masasabi nyo dyan? Ganito kaya talaga yung mararanasan natin kapag taglay na natin ang buhay na walang hanggan? Ang totoo, sa hinaharap, aalisin ng Diyos na Yehova yung mga problemang nagpapahirap sa atin. At ano-ano iyan? Isa sa mga aalisin ng Diyos na Yehova ay ang kasamaan na mababasa natin sa awit 37:11. Mawawala na po yung masasama tao. Ibig sabihin, aalisin ng Diyos na Yehova yung mga gumagawa ng masama, kasamaan. Aalisin ng digmaan, karahasan, krimen. Magkakaroon ng kapayapaan at katarungan sa buong lupa. Di ba't napakaganda nito? Taglay natin ang buhay na walang hanggan, taglay din natin ang kapayapaan sa buong lupa. Napakaganda nito. Ano pa yung aalisin ni Yehova? Sa Isaiah 25:8, aalisin ng Diyos na Yehova yung kamatayan magpakailanman. Wala na ang kamatayan. Di na natin mararanasan na mamatayan ng mahal sa buhay dahil sa aksidente, likas na sakuna, at pantani rin yung ibang sanhi nito. Tulad ng binabanggit ng Isaiah 33:24, aalisin ng Diyos na Yehova yung sakit. Wala nang maninirahan sa paraiso na magsasabing, may sakit ako. Lahat po ng uri ng sakit. Stroke, cancer, COVID, pati yung mga kapansanan, pati po yung mga ordinaryong sakit, tulad ng lagnat, rayuma, Alzheimer's, katarata, high blood. Wala na po yan sa paraiso. Ano pa? Apokalipsis 21:4. Binanggit na bukod sa kamatayan, aalisin ng Diyos na Yehova ang lahat ng dahilan kung bakit nagdadalamhati tayo. Iiyak tayo sa paraisong lupa, hindi dahil sa kalungkutan. Iiyak tayo doon dahil sa napakasayang mga pagpapala at napakaraming pagpapala sa atin ng ating Diyos na Yehova. Di ba't napakaganda nito? At ganun din, pagdating naman sa pagkain na halos problema ng lahat ng mga bansa, sa hinaharap, wala na pong magugutom. Wala na pong maghihirap. Dahil binanggit ng awit 70-16, magkakaroon ng saganang butid sa taloktok ng mga bundok at mag-uumapaw ang kasaganaan sa buong lupa. Wala na pong magugutom. Binanggit na magiging sagana po tayo sa pagkain. Isip-isipin na habang taglay natin ang buhay na walang hanggan, wala na po yung mga problemang nararanasan natin sa ngayon. Isa pa, babalik ta rin din ng Diyos na Yehova yung proseso ng pagtanda. Dahil binanggit ng Job 33:25 na yung mga matatanda, babalik sila sa pagkabata. Kung ngayon yung bata ay tumatanda, sa hinaharap, yung mga matatanda, babalik po sa pagkabata. Kaya, nahi-imagine nyo po ba, mahal naming mga may edad na, yung kalagayan po ninyo, nung kayo ay kalakasan ng kabataan pa, sa hinaharap po, muli po ninyo iyang mararanasan. Habang taglay ninyo ang buhay na walang hanggan, wala na pong salamin sa mata, wala na pong rayuma, wala na pong tungkod, wala na pong iinom ng gamot. Magiging mahimbing ang tulog ninyo at magiging tiwasay ang buhay po ninyo sa paraisong lupa. Magiging kasiyasiya ang buhay na walang hanggan sa paraisong lupa. Napakaganda ng mga pagpapalang ito. Pero baka maisipin natin, taglay natin ang buhay na walang hanggan. Wala na yung mga problemang nararanasan natin. Pero baka maging routine na lang ang buhay natin sa paraiso. Baka maubusan tayo ng gagawin. Nakakainip naman yun. Daming reklamo, ano? Pero ganito ba talaga yung mararanasan natin sa hinaharap? Ang totoo, walang katapusan ang pagkakataon nating pag-aralan o tuklasin ang mga nilalang sa hinaharap, mga bagong kasanayan, maglakbay at magkaroon ng mga kaibigan. Kanina, tinalakay natin yung kapasidad ng utak ng tao ay halos walang limitasyon.
Pansinin niyo po yung sabi ng aklat na The Brain Book. Walang tao na nakagamit ng katiting na katiting man lamang ng buong potensyal ng utak. Sa isang limitadong haba ng buhay, ay marahil ay 70 o 80 taon, halos walang nagagamit sa potensyal ng utak. Gaya ng sabi ng sumulat ng aklat, malimit na sinasabing ang ginagamit natin ay 10% lamang ng buong potensyal ng ating kaisipan. Pero lumalabas ngayon na ito'y labis-labis na pagtansya o maling pagtansya. Dahil marahil ay ang nagagamit natin ay kahit na 1% lamang o 0.1% o wala pa. So naiisip niyo po ba yan? 0.1% o wala pa, marami nang nagagawang imbensyon ng utak ng tao. Guni-gunihin ang magagawa ng utak ng tao sa paraiso kung magagamit niya ang walang hanggang potensyal nito. Nakakainip kaya iyan. Isip-isipin din ito. Yung pagkalaki-laking gawain ng panunumbalik ng lupa sa dating likas na kagandahan at kalinisan nito. Lilinisin ang mga polusyon sa mga ilog at lupa. Napakarami po nating gagawin sa paraiso. Yung proyekto ng pagtatayo at pagtatanim, tatagal po ito ng mahabang panahon sapagkat kakailanganin ng mga bahay, hindi lamang dun sa mga makaliligtas sa Armageddon, pati na rin sa mga bilyon-bilyon na mga bubuhaying muli. Isip-isipin din yung mangyayari kapag sinagawa ang pagkabuhay muli, ang iyong mga ninuno ay bubuhaying muli. Ang iyong mga talaang kanan ay masasaksihan mo mismo. Matutuntun mo ang iyong mga kanununuan, hindi sa mga record ng papeles lamang, kundi sa pamamagitan ng pakikipag-usap mismo sa kanila. Tunay na hindi nakakainip iyan. Isip-isipin din na makakausap natin yung mga tapat na lingkod ng Diyos na Jehovah noon, tulad ni Abraham, Noe, Jose, at napakarami pang iba. Naiisip nyo na ba kung ano yung itatanong nyo sa kanila? Mamaya pwede nating pag-usapan niyan. Pwede din tayong maglakbay. Baka hindi lang dito sa planetang lupa, baka sa hinaharap, baka pwede nating puntahan yung ibang mga nilalang ni Jehovah sa kalawakan. Baka iniisip po ng iba na baka mapuno itong lupa at hindi magkasya yung mga bilyon-bilyon na mga bubuhaying muli. Pwede kaya tayong tumira sa ibang planeta? Hindi natin alam. Pero ang alam natin, walang imposible kay Jehovah. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Marami ding mga galaxy at mga bituin ang hindi pa natutuklasan. Sa hinaharap kaya, matutuklasan kaya natin sila. Abangan natin yan. At ganun din, isasagawa ang pambuong daigdig na proyekto ng pagtuturo upang yung mga bubuhaying muli ay makaalam ng katuparan ng mga layunin ng Diyos tungkol sa lupa at kung ano yung kailangan nilang gawin upang maging karapat-dapat sa buhay magpakailanman. Ilang uri po ng ibon, hayop, isda, o halaman ang alam mo? Sa paraiso po, magkakaroon tayo ng sapat at mahabang panahon para makilala natin ang lahat ng ito. Ilang prutas ba ang alam mo ang pangalan? Ilang prutas po ba ang inyong natikman? Sa hinaharap po, sisiguraduhin ko na matitikman ko ang lahat ng ito. Sa ngayon, may mga libo-libong hayop sa ilalim ng dagat ang hindi pa natutuklasan ayon sa mga mananaliksik. Sa paraiso kaya, ano kayang itsura nila? Abangan po natin yan. Pero yung pinakagusto ko po sa lahat, at tiyak na magugustuhan din po ninyo ito, yung binabanggit ng Roma 11:33. Pakisuyo po. Roma 11:33. Ganito ang sinasabi. Talagang kahanga-hanga ang saganang pagpapala, karunungan, at kaalaman ng Diyos. Di maabot ng isipan ang hatol niya at di matunton ang mga daan niya. Sa teksto, binanggit na yung karunungan at kaisipan ni Jehovah ay di maabot ng kaisipan ng tao. Anong ipinapahiwatig nito? Dahil walang limitasyon ang kaalaman ni Jehovah, wala ding limitasyon na matututo tayo tungkol sa Kanya. Araw-araw po, marami tayong matututuhan kay Jehovah at wala itong katapusan. Mas lalo nating makikilala si Jehovah. Di ba ito yung pinakamaganda sa lahat? Sa ngayon, katiting pa lang ng kaalaman ni Jehovah ang nalalaman natin. Pero di ba, nag-uumapaw na yung ating kasiyahan. Sa paraiso po, napakalawak, walang katapusan, at patuloy natin siyang sasambahin. Talagang napakaganda po nun ito. Nahi-imagine niyo po ba yan? Isang kasiyasiya, ang mabuhay, magpakailanman. Tiyak po ako na nananabik na tayong lahat na tamasahin ito.
Pero, ang tanong muli sa atin, mararanasan kaya natin na mabuhay magpakailanman? Makakamit kaya natin ito? Tingnan natin yung paglalarawan. Bago tayo makakuha ng prize o reward sa isang palaro, para manalo, kailangan muna nating magsikap, mag-effort, magsakripisyo para matanggap natin ito. Sa katulad po na paraan, ginawa ng Diyos na Jehovah at ni Jesus na maging posible na matamasa natin ang buhay na walang hanggan. Pero, hindi pwedeng wala tayong gagawin. Tulad po ng ilustrasyon, kailangan nating magsikap, mag-effort, magsakripisyo para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. At ang isa yung kailangan nating gawin ay yung binabanggit ng Juan 3:36. Pakisuyo po muli sa ating mga Biblia. Juan 3:36. Ganito ang sinasabi. Ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang sumusuway sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na iyon, kundi mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Sa tekstong nabasa natin, binanggit na kailangan nating manampalataya. Saan? Walang iba kundi sa pantubos na ibinigay ni Jehovah at sa sakripisyo ng kanyang anak na si Jesus para maging posible ang buhay na walang hanggan. Ano ba yung kasama? Ano ba yung kasama sa pagkakaroon ng pananampalataya? Kailangan po ito ng pagkilos. Hindi lang tayo basta naniniwala. Kailangan na may kasama itong gawa. At sa paanong paraan? Kailangan nating alamin kung ano yung pamantayan ng Diyos at sundin ito. Humingi sa Diyos ng kapatawaran at ng isang malinis na konsensya. Tanggapin ang maibiging paglalaan ng pantubos, manalangin kay Jehovah. Tagalay ang lubos na pagtitiwalang magdudulot ang pantubos ng kapayapaan, kapanatagan, at kasaganahan magpakailanman. At para malaman natin kung ano yung pamantayan o gusto ng ating Diyos na Jehovah, basahin natin yung huling teksto. Juan 17:3. Pakisuyo po. Juan 17:3. Nakita niyo na po? Ganito ang sinasabi. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo sa Jesucristo. Oo, pagkuha ng kaalaman kay Jehovah at kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya po, sa mga bisita po naming naririto, na hindi pa po natatry na mag-aral ng Biblia, inaanyayahan po namin kayo. Inaanyayahan kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Inaanyayahan kayo ng ating Diyos na Jehovah na mag-aral ng Biblia sa isa sa mga saksi ni Jehovah. At sa mga Bible study natin, patuloy lang tayong mag-aral ng Biblia. Patuloy na sumulong. Patuloy na dumalo sa mga pagpupulong na kagaya nito. Patuloy na kilalanin si Jehovah at si Jesus dahil nangangahulugan ito ng buhay na walang hanggan. Tayo din naman ng mga bautismado na. Patuloy pa nating kilalanin ng higit si Jehovah. Patuloy na patibayin ang kaugnayan natin sa Kanya. Patuloy na ibigin ang ating Diyos na Jehovah ng buong puso. Manampalataya na may kasamang gawa para matamasa natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon ay balikan natin si Harriet sa simula ng pahayag na ito. Ang buhay ni Harriet ay umabot ng 175. Napakahaba nito, ano? Pero pag ibinalik na ng Diyos na Jehovah, ang buhay na walang hanggan, ang totoo, walang-wala po iyan. Dahil buhay na walang hanggan ang ating tatamasahin.